Ako si Miguel, 42 taong gulang, arkitekto, at 15 taon ng kasal kay Elina. Sa unang tingin, maayos ang lahat. May bahay kami sa Quezon City, may isang anak na nag-aaral sa kolehiyo, at may trabaho akong nagbibigay ng sapat para sa aming pangangailangan. Sa umaga, gigising ako sa amoy ng kape ni Elina, sabay naming sisilipin ang hardin bago ako pumasok sa opisina. Sa gabi, uuwi ako at kakain ng hapunan kasama siya, magtatawanan ng kaunti, at pagkatapos ay manonood ng telebisyon hanggang antukin. Isang rutinang halos kabisado ko na ang bawat galaw. Ngunit sa ilalim ng ayos na iyon, may mga bitak na matagal nang hindi ko pinapansin. Tahimik si Elena, madalas abala sa simbahan at mga gawaing pang komunidad. Minsan, pakiramdam ko mas abala siya sa iba kaysa sa akin. Hindi ko masabi kung kailan nagsimula ang layo, pero dahan-dahan, nagiging parang kasambahay na lang ako sa sarili kong tahanan. Walang away, oo, pero wala ring init. Isang Lunes ng umaga, dumating sa opisina ang bagong proyekto. Isang mixed-use building sa Mandaluyong. Malaki ito at ako ang lead architect. Pinakilala sa akin ng project manager ang bagong interior designer na makakatrabaho ko, si Trina. Bata pa siya kaysa sa akin, marahil 31 o 32, maputi, laging may dalang sketchpad at may ngiting nakakahawa. Paglapit niya, nag-abot siya ng kamay. Sir Miguel, ikaw po pala ang makakatrabaho ko. Matagal ko na pong naririnig ang mga design ninyo. Wika niya, may kislap ang mata. Ngumiti ako, nagkamot ng batok. Trina na lang, wag na akong tawaging sir at huwag mong palalabasin na matanda na ako. Biro ko. Tumawa siya at doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Sa unang linggo, puro meeting lang kami, mga plano, mga drawing, mga budget. Nakaupo kami sa mahabang mesa kasama ang ibang miyembro ng team. Pero sa tuwing nagsasalita siya, ramdam ko ang kanyang dedikasyon. May mga ideya siyang bago, moderno, at kung paano niya ipinaliwanag ang kulay, ilaw at espasyo. Parang may musika sa boses niya. At sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, may kakaibang kuryente akong nararamdaman. Dumating ang isang Miyerkules na halos maghapon kaming magkasama sa site visit. Pagkatapos ng inspeksyon, inaya ko siyang kumain dahil pareho na kaming gutom. Sumang-ayon siya. Pumunta kami sa isang maliit na kainan sa Mandaluyong na halos ako lang ang nakakaalam. Madalas ba kayong kumain dito? Tanong niya habang nilalapag ko ang menu sa mesa. Oo, sagot ko. Dito ako tumatakbo kapag sawa na ako sa fast food. Masarap ang adobo nila. Umorder kami at nagsimula kaming magkwentuhan. Hindi na tungkol sa proyekto, kundi tungkol sa buhay. Nalaman kong lumaki siya sa Baguio, mahilig siya sa musika, at minsan pa lang siyang nagmahal ng seryoso, pero nasaktan. Ako naman, nagkwento tungkol kay Elina at sa anak namin, pero hindi ko nabanggit na matagalan na naming hindi nararamdaman ang dating apoy. Habang kumakain, napansin ko kung paanong tumatawa siya sa maliliit kong biro at kung paanong tumititig siya kapag seryoso ang usapan. Nang umuwi ako ng gabing iyon, nasa isip ko pa rin ang mga mata niya. Lumipas ang mga linggo, dumami ang mga meeting, at sa tuwing may overtime, siya ang madalas kong kasama. Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa. May gabing natapos kami ng hating gabi sa opisina at habang naghihintay ng grab sa labas, nagkwento siya tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling design firm. Gusto kong gumawa ng mga espasyong hindi lang maganda, kundi may emosyon. Yung papasok ka pa lang, mararamdaman mo agad ang kwento ng lugar, sabi niya, nakatingin sa malayo. Napangiti ako. Sigurado akong magagawa mo yan, may passion ka. Ngumiti siya at tumingin sa akin.
Salamat, Miguel. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang tiwala ko kapag ikaw ang nagsasabi. Kinabahan ako, may kakaibang init sa pagitan namin. Bago pa ito lumalim, dumating ang kanyang sasakyan at nagpaalam siya. Naiwan akong nakatingin sa likod niya habang naglalakad palayo. Sa bahay, nagbukas ako ng pinto at nadatnan si Elena na nakaupo sa sofa. Hawak ang rosaryo. Ang late mo na naman. Wika niya, walang emosyon. Marami lang kaming tinapos sa trabaho. Sagot ko, sabay halik sa kanyang pisngi. Pero ramdam kong malamig na ang lahat. Hindi na niya ako tinitingnan gaya ng dati. Umupo ako sa tabi niya, pero hindi niya ako kinausap. Sa gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame at hindi ko napigilan ang isipin si Trina. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tawa, at doon ako natakot. Dahil alam kong nagsisimula na akong maglakad sa isang landas na hindi ko dapat tinatahak. Isang Biyernes, matapos ang mahabang meeting, nag-aya ang buong team na mag-dinner. Pumunta kami sa isang bar na may live band. Naginuman ang iba, nagkantahan, at ako na may nanatili lang sa isang sulok. Lumapit si Trina, may dalang 2 baso ng beer. Hindi ka umiinom? Tanong niya. Paminsan-minsan lang, sagot ko. Pero sige, para sa'yo, titikim ako. Nagtagpo ang aming baso. Cheers! Sabi niya. Habang lumalalim ang gabi, naging mas personal ang aming usapan. Umabot kami sa puntong hindi na namin naririnig ang tugtog ng banda, tanging boses lang namin ang mahalaga. Nang magdesisyon kaming umuwi, sabay kaming naglakad palabas ng bar. Gusto mo bang ihatid kita? Tanong ko. Ngumiti siya. Pwede, malapit lang naman. Sa taxi, tahimik lang kami, ngunit ramdam ko ang tensyon. Pagdating sa harap ng kanyang kondo, bago siya bumaba, tumingin siya sa akin at nagsabing, Miguel, salamat, hindi ko na matandaan ang huling beses na naging ganito ako, kasaya. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, inabot ko ang kanyang kamay. At sa isang iglap, nagtagpo ang aming mga mata at alam kong may mas higit pa sa pagiging magkaibigan. Ngunit bago pa mangyari ang anumang hindi dapat, mabilis niyang binawi ang kamay niya at ngumiti. Good night, Anya, sabay baba. Naiwan akong tulala, nanginginig ang dibdib. At sa gabing iyon, alam kong nagsimula na ang totoong laban. Laban sa tukso, laban sa sarili. Sa mga araw na sumunod, naging mas malapit pa kami. Hindi na lang basta trabaho, kundi personal na ang koneksyon. May pagkakataong nagkakape kami sa hapon at hindi na namin napapansin ang oras. May mga biro siyang ginagawa na siya lang ang nakakaintindi at ako naman ay natututo ulit na tumawa ng totoo. Ngunit habang lumalalim ang samahan namin, mas lalo akong napapalayo kay Elena. Sa bahay, mas marami na kaming katahimikan kaysa usapan. Minsan, nagugulat ako na hindi ko na alam ang mga pinagdadaanan niya. Parang may 2 buhay akong sabay na pinapasan. Isang mundong puno ng liwanag kasama si Trina at isang mundong malamlam kasama si Elena. At dumating ang gabi na nagbago ang lahat. Matapos ang isang overtime sa opisina, inaya ko si Trina na kumain sa isang maliit na Italian restaurant malapit. Doon, habang kumakain kami ng pasta at umiinom ng alak, nagbukas siya ng damdamin. Miguel, wika niya. Mahina ang boses, alakuhutam. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang itago. Nahulog na ako. Para akong nawala ng hininga. Ang mga salitang kinatatakutan kong marinig ay narinig ko na ngayon. Tumingin ako sa kanya at bago ko pa mapigilan ang sarili ko, inabot ko ang kanyang pisngi at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat. Si Elena, ang pamilya, ang mundo. Ang natira lang ay kami at ang init ng labi niya. At doon nagsimula ang aming gabi ng pagtatago. Kinabukasan, ibig kong manahimik.
ngunit tila mas maingay ang mundo kapag may lihim na nilulunok. Pagmulat ko, narinig ko ang kaluskos ni Elena sa kusina, ang ritmong kabisado ko. Pagbukas ng kabinet, tunog ng kettle, maikling pag-ubo bago nagsalin ng tubig sa tasa. Sa ibabaw ng kama, nakatingala ako sa puting kisame at hinahanap ang salitang kayang sumalo sa bigat na naiwan sa magdamag. Wala. Tanging amoy ng kape at pahiwatig ng araw sa kurtina ang nagyaya sa akin bumangon. Miguel! Tawag ni Elena, payapa ang tono. May meeting ka raw sa Mandaluyong ng 10:00, sabi ng text ni Marco. Siya ang assistant ko mula pa noong hindi pa kami kasal. Matalik na kaibigan na ring maituturing ni Elena. Sagot ko, sabay lapit sa mesa. Oo, mabilis lang yon. May pinapatingnan si Kuya Ben sa mechanical, yung duct sa ikatlong palapag. Nilapag ni Elena ang tasa sa harap ko, umuusok. Sa gilid, may hiwa ng tinapay at mantikilya. May dinner ka bang gusto mamaya? Nasa parokya ako buong hapon, may meeting sa choir at outreach. Pauwi ako bago 8:00. Anything? Sabi ko, pinilit ng umiti. Kahit sinigang, tumango siya at sandaling nagtagpo ang mga mata namin. Walang galit, walang hinala, tanging pagod, yung pagod na binubuo ng mga taon at gawain. Tumalikod siya at nag-ayos ng bag. Sa pintuan, lumingon. Ingat. At ako, sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon, naghangad na sana hindi ako kailanman lumabas noong kagabi. Sa biyahe papuntang site, makulimlim ang langit. Ang mga busina sa EDSA ay parang mga paalala na laging may naghahabol ng oras at ako'y isa na roon. Pinatay ko ang radyo, binuksan ang bintana, hinayaang hampasin ng hangin ang mukha ko. Ngunit kahit anong lamig ng umaga, hindi nito mabura ang alaala ng init ng hapunan kagabi, ang lasa ng alak, ang pagsuko sa isang halik. Trina. Pagdating sa Mandaluyong, naabutan ko sina Marco at Dalaw, ang foreman sa pasilyo ng ikalawang palapag. Boss, bati ni Marco, napahinto. Maaga ka. May kailangan bang i-adjust sa HPS? Tanong ko, tinutukan ang planong nakabukas sa clipboard. Ipinakita niya ang butas ng duct at ang conflict sa beam. Mabilis kong iguhit ang alternatibong ruta. Habang nakayuko kami sa papel, may mahinang yabag sa likod ko. Good morning? Boses ni Trina. Malambing, kalmado, parang hindi rin siya natutulog kagabi, ngunit sanay na sanay magkaila. May dala siyang maliit na sample board, nakahanay ang 3 shade ng cream sa kahoy. Napatayo ako, pinanatili ang mukha kong profesional. Good, sabi ko. Sakto, may titingnan tayo sa lighting layout. Itinuro ko ang koridor at magkasunod kaming naglakad. Si Marco, parang may sasabihin, ngunit pinili niyang huminga ng malalim at umatras. Boss, sabi niya, balikan ko kayo mamaya sa kisame. Naglakad kami ni Trina sa dulo ng pasilyo kung saan sumasalubong ang liwanag mula sa bukas na bintana. Sa ibaba, maliit ang park na binabalak naming gawing pocket garden. Kumapkap ako ng salita. Wala. Siya ang nauna. Tulog ka ba? Tanong niya. Nakatawa pero may panginginig. Ako hindi. Kaunti lang, tugon ko, tinangkang gawing biro. Maraming iniisip sa dock. Maraming iniisip sa dock, ulit niya at gumuhit ang nangiting nagkukubli ng alinlangan. Miguel, wala akong pinagsisisihan. Tumigil siya, kumapit sa rail. Pero natatakot ako. Tumingin ako sa labas. Ang ulap ay kulay tingga. May banta ng ambon. Natakot din ako pagkagising. Hindi dahil sa nangyari, kundi sa maaaring masira. Hinarap ko siya. May asawa ako, alam mo. Alam ko, sabi niya, ang boses ay buhol ng tapang at takot. At hindi ako humihingi ng pangako. Gusto ko lang maging tapat tayo sa nararamdaman at mas tapat sa kung anong kaya nating akuin. Sumagi sa isip ko ang mukha ni Elena, ang umuusok na kape, ang sinigang sa hapunan. Trabaho muna, sabi ko sa huli.
Kung babalik man tayo sa gabing iyon, hindi ngayon, hindi dito. Tumango siya. Sige, kinuha niya ang planong may mga markang dilaw. May nirepaso ako sa lobby. Yung seating sa gilid ng glass wall, mas maganda kung may banayad na radius para walang matulis na sulok. Tumuloy kami sa pagtalakay. Sa buong umaga, hinati namin ang atensyon sa pagitan ng linya at liwanag, sa pagitan ng pangangatwiran at pag-iwas sa tingin. Nang magtanghali, nagkanya-kanya ang team sa karinderya sa tapat. Ako, nagpaiwan sa opisina ng kontraktor para mag-edit ng section. Umuulan na. Tumunog ang telepono. Si Elena. Miguel, nagbago ang plano. Mabilis niyang sabi. Tinawag kami ng parish sa impounding area. May bata raw na kailangang dalhin sa shelter. Uuwi ako late. Okay, wika ko. Mag-ingat. Saka ko lang napansin ang biglang pagluwag ng dibdib at agad kong kinain ang hiya sa sarili. Butas sa oras. Mas maraming puwang para sa tukso. Hapon, bumalik si Marco sumulyap-sulyap. Boss, aniya habang sinusuri ang casing ng ilaw. May bagyo yata. Baka mahirapan umuwi ang mga tao. Na-text ka na ba ng kliyente? Pahinga raw muna bukas kung bumagyo. Bantayan mo yung tarpaulin sa scaffolding. Sagot ko, umiwas sa mata niya. Boss. Tumigil siya, saka nag-ayos ng helmet. Hindi ako bata. Kung kailangan mo ng kausap na hindi magtatanong, narito lang ako. Hindi siya tumingin. Tumalikod siyang parang alam na niya ang sagot ko. Naiwan akong nakatitig sa kanyang likod at sa loob ko, bahagyang nabasag ang salaming sinusubukan kong itindig. Bandang 6:00, humupa ang ulan sa mahina-hinang ambon. Sa basement parking, papunta na ako sa sasakyan nang sumulpot si Trina. May hawak na payong, basa ang laylayan ng slacks. Mag-grab sana ko, pero ang tagal. Maaari ba kitang sabayan hanggang sa EDSA lang? Bumukas ang bibig ko para tumanggi. Ang lumabas ay, sige. Sa loob ng kotse, tumunog ang wiper sa salaming basa. Ang radyo'y humuhuni ng lumang balada. Walang salita sa unang 5 minuto. Sakto sa bandang show, nag-red ang ilaw at napatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung tama bang humiling, Miguel, sabi niya. Pero ngayong gabi, ayokong umuwi ng mag-isa. Pinakiramdaman ko ang dibdib na kumakabog. Ang nakaraan ay parang kasangga ng kasalukuyan. Isang gabing may alak at halik, ngayon ay gabing may ulan at katahimikan. May maihahain akong dahilan, sabi ko sa isip. Traffic, ulan, pagod. Ngunit hindi iyon katotohanan. Ang katotohanan, gusto ko rin. May alam akong kafe sa Kapitolyo. Wika ko sa halip, ginagabayan ang manibela sa kanan. Maingay ang ulan pero tahimik doon. Nang makarating kami, napuno ng amoy kape ang ilong ko. Maitim, malalim. Umupo kami sa sulok. Sa bintana, naglalaro ang patak sa ilaw ng poste sa labas. Kumuha siya ng scarf mula sa bag, pinunasan ang basang buhok. Nagkakape ba kayo ni Elina sa gabi? Tanong niya bigla. Dati, sabi ko. Ngayon, minsan, mas madalas na kaming magkaiba ng oras. Alam mo ba, aniya, pinaglalaruan ang kutsarita. Ang pangarap ko noon, makahanap ng taong kakapehan ko habang umuulan. Ngayon, nandito ako at hindi ko alam kung dapat ba akong humiling pa. Huwag ka munang humiling. Sagot ko, mas mababa ang boses kaysa sa dapat. Huminga muna tayo. Umikot ang oras sa aming dalawa. Sa tawa niyang biglang tutubo sa gitna ng katahimikan sa kwento kong hindi ko pa nasasabi kaninuman. Kung paanong minsan akong umiyak sa sasakyan dahil sa proyektong binaklas ng kliyente. Kung paanong natutunan kong maging matigas sa labas at marupok sa loob. Nang magsara ang kafe bago mag-10:00, tumayo kami. Ihahatid na kita, sabi ko. Tumango siya, walang pagtutol. Sa parking, sa loob ng kotse na may amoy kape, tumingin siya sa akin na parang naghihintay ng utos mula sa hangin.
Hindi ako humingi ng pahintulot. Hindi rin siya. Lumapit ang mukha namin at nagtagpo. Hindi malalim, hindi rin mababaw. Isang halik na may hiya sa gilid at kasunod ang pagyakap na parang tirahan sa malamig na gabi. Nagpatuloy ang ulan sa labas, huminto ang oras sa loob. Nang kumalas kami, parehong nag-iwas ng tingin, parehong napangiti, parehong natakot. Hatid na kita, ulit ko, boses na nagsusumikap tumatag. Sa tapat ng kanyang kondo, pumatak ang huling tanong. Aakyat ka ba? Siguro'y inaasahan kong sasabihin niyang huwag. Siguro'y inaasahan niyang sasabihin kong bawal. Walang naglayong salita. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas. Ang elevator ay tumanggap sa amin gaya ng pagtanggap ng gabi sa mga lihim nito. Sa kanyang unit, malinis ang linya. Puting dingding, kahoy na sahig, mababang ilaw. Sa mesa nakapatong ang sketchpad at ruler. Bukas ang pahina ng isang layout ng living room. Kape, tanong niya. Parang ordinaryong gabi lang ito. Umiling ako. Tubig na lang. Uminom ako, nagtagpo ang mata namin sa ibabaw ng baso. Miguel, wika niya, kung dito magtatapos, tatanggapin ko. Kung dito magsisimula, tatanggapin ko rin. Pero pakiusap, huwag mo akong gawing lunggalang kapag umuulan. Hindi ko siya sinagot sa salita. Lumapit ako. Sa pagdampi ng labi sa labi, sa pagyapos, na humihingi ng tawad at pahintulot, nagpasya ang katawan namin bago pa ang isip. Hindi ko isasalaysay ang lihim ng gabi, hindi sa sentimetro ng balat o sa haba ng mga bulong, sapagkat sapat ang katotohanan sa pagitan ng dilim at ilaw. May dalawang taong pinili ang isa't isa at itinali ang sarili sa mga salitang hindi matutupad. Nang humupa ang ulan at tumigil ang relo sa madaling araw, nakatulog si Trina sa aking braso. Sa kisame, gumagalaw ang aninong likha ng ilaw sa labas. Sa tabi ng kama, nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Elena. Nakatulog ako sa simbahan. May inasikaso pa kami sa shelter. Uuwi ako pasado 6:00. Ingat ka. Hindi ko alam kung anong mas malala, ang kasinungalingan o ang katahimikan. Pinikit ko ang mata, nilunok ang pait, at nagpasalamat sa gabi na patuloy na nagkukunwaring kakampi. Umaga, ang lungsod ay nagbalik sa ugong na parang walang nangyari. Nag-ayos kami, siya nakapusod, naghanda ng kape. Ako naghugas ng mukha, naghanap ng salitang maiiwan na hindi nangangako ngunit hindi nananakit. Trina, sabi ko sa pintuan, magiging komplikado ang mga susunod na araw. Alam ko, sagot niya, walang luha, walang drama, kaya humihingi ako ng isang bagay, katotohanan, kahit mahirap. Tumango ako at umalis. Sa kalsada, tumawag si Marco. Boss, good news, bad news. Unahin ang good, sagot ko. Tinatakpan ang pagod sa boses. Approve ng client ang lobby scheme ninyo ni Trina. Gusto nila yung soft radios sa seating at yung brass detail. Ang bad news, gusto nila ng weekend charrette sa Tagaytay. Lock-in, buong team core, overnight. Maulan daw kasi, mas okay magstay para matapos ang coordination. Kumirot ang sentido ko. Kailan? Friday, Saturday. Bukas ang alis, 2:00 ng hapon. Boss. May pag-aalinlangan sa dulo ng linya. Ikaw ang kasama sa room ni Father Jerome. Pinapapunta si Pat, bilang consultant ng developer sa chapel sa ground floor. Si Trina kasama si Marga. Pero alam mo namang kapag charret, labo-labo hanggang madaling araw. Na note? Sabi ko at agad kong naisip si Elena, ang pangakong sinigang, ang dagdag na gabing wala sa bahay. Salamat, Marco. Pag-uwi ko sa hapon, tahimik ang bahay. Si Elena ay nasa kusina, tinatanggal ang dahon ng kangkong. Bumuntong hininga ko at pumasok sa eksenang kabisado ko. Uy, bati ko, ang bango. Maaga kang umuwi, wika niya. May ulan na naman daw bukas. May out-of-town charrette, sagot ko, kinuha ang sibuyas at tumulong maghiwa.
Tagaytay, overnight. Sandaling tumigil ang kamay niya sa itak. Overnight? Team lahat mabilis kong dugtong, parang depensa na, compressed schedule. Tumango siya walang tanong, ngunit nang ilapag niya ang itak, kuminang sa kanyang singsingang may gasgas na di ko napansin noon. Ilang taon na ba? Ilang beses na ba kaming nagpalit ng kalendaryo na hindi namin napag-usapan kung saan papunta ang aming dalawa? Sa hapunan, sinubukan kong ikwento ang mga neutral. Si Father Jerome na mahilig sa industrial na aesthetic, ang kliyenteng pihikan sa marble veining ang trapik sa show. Si Elena, nakangiti, tumatawa sa tamang parte, nag-aabot ng sabaw habang sinusulyap ang telepono, paminsan-minsan, mga mensahe sa Viber ng choir, mga larawan ng mga bata sa shelter. Wala kaming banggaan. Wala ring sikip na uminit, may pagitan lang malapad at tahimik. Gabi. Habang nakahiga siya, ako'y nasa balkonahe, nakatingin sa ilaw ng kalsada. Humuni ang telepono. Si Trina. Kaya mo? Isang tanong na pwedeng mangahulugang Tagaytay, pwedeng mangahulugang tayo, pwedeng mangahulugang katotohanan. Hinawakan ko ang keypad. Kakayanin. Isang sagot na walang direksyon ngunit puno ng taling nakatali sa pagitan ng dalawang mundo. Biyernes, maliwanag ang umaga. Sa opisina, nagtipon ang core team para sa briefing. Naroon si Trina, nakapang crew neck at blazer. Buhok na maluwag, mukha na nagtatago ng puyat. Nakatingin siya sa akin ng ilang segundo bago tumalikod. Si Marco, abala sa logistics. Boss, ikaw ang lead session sa spatial sequencing. Si Trina sa materials, si Marga sa procurement, ako sa MEP. Si Father Jerome, dadaan muna sa Antipolo, hahabol daw. Tumango ako. Sa van papuntang Tagaytay umulan sa Slex. Ang windshield ay dinaanan ng libo-libong patak na tila pinaghalo ang kahapon at ngayon. Nakaupo si Trina sa hulihan. Ako sa gitna kasama si Marco. Nagkwentuhan ang team tungkol sa bulalo at kape, tungkol sa lamig ng ridge. Wala akong idinagdag. Sa labas dumaan ang mga puno at billboards. Sa loob kumakagat ang tahimik na kasunduan. Magtatrabaho kami, magtatago kami, magiging profesional, magiging tao. Pagdating sa maliit na conference lodge, sinalubong kami ng hamog at amoy ng basang damo. Inayos ang mga mesa, inilatag ang mga plano. 3:00, nagsimula ang charrette. Tracing paper sa ibabaw ng plan, mga marker na nagiiwan ng landas sa pagitan ng espasyo at imahinasyon. Dito ang glow, sabi ni Trina, tinutukoy ang cove light sa altar. Hindi masakit, hindi rin kulang. Alalay ang axis, sabi ko. Kinukonekta ang chapel sa main lobby sa pamamagitan ng patlang na may puno sa gitna. Lumalim ang hapon. Uminit ang talakayan. Sa 8:00 ng gabi, nagdala ang staff ng lodge ng sopas at tinapay. Tumigil kami sandali, bumalik pagkatapos. Habang naglalaro ang lapis namin sa papel, lumapit si Marco, tumikhim. Boss, nasaan si Father? Hindi siya sumasagot. Traffic siguro. Sagot ko, tinutok ulit ang bar scale. Baka bukas ng umaga. 11:00, nagdesisyon ang team na huminto muna. Rest, utos ni Marco. Balik 7:00. Tig-iisa ang susi namin sa kwarto. Sa hallway na may framed na lumang larawan ng lawa, nagkasalubong kami ni Trina. Walang salita, tanging tango, ngunit nang dumaan ako sa tapat ng bintana, napatingin ako sa labas at doon ko nakita ang isang aninong nakasandal sa poste sa gilid ng lodge. Hawak ang payong, nakatingin sa itaas. Nagulat ako, pamilyar ang tikas, pamilyar ang tabas ng balikat na alam kong kabisado ko. Hindi ni Marco, hindi ng kliyente. Lumapit siya sa ilaw at ang mukha ay lumitaw na parang larawang biglang binuksan, si Elena. Hindi ko agad naalalang huminga. Parang sumikip ang pasilyo, parang lumamig ang hangin ng 2 ulit.
Binuksan ko ang pinto ng veranda at lumabas. Elena, bulong kong nagtatanong at nagtatago. Tinitigan niya ako, hindi galit, hindi rin umiiyak, isang tinging pagod na may hawak na resolusyon. May nag-forward sa akin ng group schedule ninyo, anya, kalmado. Hindi ko balak pumunta, pero nang tumawag si Father Jerome, nagulat ako. Nasa mission daw siya buong weekend. Hindi raw siya makakarating. Itinaas niya ang telepono, ipinakita ang mensahe. Kaya tinanong ko ang sarili ko, sino ang makakabuo ng chapel kung wala ang pari? Sandaling tumigil siya, hininga na mahaba. Naalala ko ang asawa ko at naisip kong baka oras na para hindi ko hintaying may ibang sumagot para sa akin. Bakit ka nandito? Naramdaman ko ang dagundong sa dibdib ko. Hindi amoy ng kasalanan, kundi amoy ng katotohanang hindi ko pa kayang amuyin. Dahil gusto kong marinig ang totoo mula sa labi mo. Tugon niya. Hindi ko kailangan ng sermon. Hindi ko kailangan ng sulat. Miguel, mahal mo pa ba ako? Sa likod niya, ang hamog ay parang laylayan ng ulap na nakadantay sa ridge. Sa loob, sa dulo ng pasilyo, naroon si Trina, di kalayuan, nakahawak sa folder at bagaman hindi siya lumalapit, alam kong naririnig niya. Si Marco, sa kabilang dulo, nakatigil sa paglakad, hawak ang termostat, parang estatwang hinipan ng oras. Araw at gabi ang nagbanggaan sa gitna naming tatlo. Nasa pagitan ko ang dalawang landas, ang tahanan na tinubuan ng damo at tahimik na dasal at ang liwanag na bagong tuklas, masarap ngunit hindi akin. Ang tanong ni Elena ay hindi espada. Isa itong kandila na kailangang sagutin ng apoy. Humigop ako ng hangin, nilaglag ang balikat. Elena, sabi ko, nasaan ka kagabi? Halos natawa siya, mapait. Huwag mong gawing biro. Hindi, sabi ko, masinsin. Nasaan ka kagabi? Tulog ako sa bahay, aniya. Kung tatanungin mo ako kung mahal pa kita, ang sagot, oo. Narinig ko ang sarili kong boses na parang may kabilang nagsasalita para sa akin. Pero may mga puwang, mga bitak, mga gabing hindi natin pinuno. At sa pagitan ng mga bitak, may liwanag na pumasok na hindi ko inaasahan. Tumingin ako kay Trina, hindi bilang pagtatapat ng amo sa kasamang designer, kundi bilang tao sa taong nagkamali. Pinapasok ko yon at mali. Tumigil ang oras sa pagitan naming tatlo. Sa mata ni Elena, may panginginig na hindi luha, isang pag-unawa o pagbibitaw. Mali, ulit niya mahina. At sa salitang mali mo magtatapos? Hindi, sabi ko. Sa salitang aayusin, kung papayag ka, kung hindi, tatanggapin ko. Umihip ang hangin mula sa lawa. Sa loob may nagbukas ng pinto, may tumawa. Sa labas, ang hamog ay mas lalong bumigat. Si Trina dahan-dahang lumapit, hindi papasok sa eksena kundi sa ilaw. Elena, mahina niyang sambit. Ako si Trina. Inabot niya ang kamay na nanginginig. Hindi ako magpapaliwanag, hihingi lang ako ng tawad. Tinitigan siya ni Elena. Hindi niya kinuha ang kamay. Hindi mo dapat sa akin hinihingi ang tawad, wika niya, pero hindi mabagsik. Sa sarili mo. At sa akin, at sa'yo. Magkatabi silang dalawang ilaw sa harap ko. Isa, matagal, may mantsa ngunit matibay. Isa, bago, maliwanag ngunit walang pundasyon. Bumalik ka sa kwarto mo, Miguel. Wika ni Marco sa likod, mahina, parang ama sa batang naligaw. Bukas na ang session. Hindi siya nanunumbat. Hawak niya lang ang oras na kailangang tumuloy. Humakbang si Elena paatras. Uuwi ako, sabi niya. Hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil ayokong makipagtalo sa lugar na hindi akin. Inabot niya ang susi ng kotse ko. Dalhin mo ang sarili mo kung saan mo kayang tumayo. Pag-uwi mo, pag-usapan natin sa liwanag, hindi sa ulan. Tahimik siyang lumakad sa gilid. Naglaho sa ulap. Si Trina, na natili sa ilalim ng veranda, hindi umiiyak,
hindi rin tumatawa. Tanging tainga lang ang nakikinig sa tunog ng sariling tibok. Ako, nakatayo sa pagitan, tinimbang ang bigat ng bawat pangalan sa bibig ko. Elena, Trina, Miguel. At sa unang pagkakataon simula ng gabing iyon, naunawaan kong ang tanong ay hindi lamang kung sino ang pipiliin ko, kundi kung anong uri ng lalaki ang pipiliing mabuhay mula bukas. Pagkatapos ng gabing iyon sa Tagaytay Lodge, halos hindi ko matandaan kung paano ako nakabalik sa aking silid. Sa bawat yapak ko sa pasilyo, ramdam ko ang mga matang nakasunod. Mata ni Marco na puno ng tanong, mata ni Trina na may halong takot at pag-asa. At higit sa lahat, mata ni Elena na nananatili sa aking alaala, puno ng bigat at katahimikan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwawala, ngunit ang kanyang presensiya'y mas mabigat pa kaysa sa anumang bagyo. Pagpasok ko sa kwarto, humiga ako nang hindi man lang nagbihis. Sa kisame ng lodge, gumuhit ang anino ng ilaw mula sa bintana. Pinikit ko ang mga mata, ngunit lalo ko lamang nakikita ang mukha ng dalawang babae. Ang isa, asawa kong matagal ko nang kasama. Ang isa, kasamahang bigla na lang pumasok at tinupok ang mga puwang sa aking buhay. Hindi ako nakatulog. Nang mag-umaga, bumangon ako ng maaga. Paglabas ko sa veranda, malamig ang hangin at may maninipis na ulap na nakadikit pa sa paligid ng bundok. Tahimik ang kapaligiran. Dumating si Marco, dala ang isang termos ng kape. Boss, bati niya, inabot ang tasa. Hindi kita huhusgahan. Pero may nakita ako kagabi at hindi ko alam kung kaya mo pang itago. Napalunok ako. Marco, ayokong pumasok ka sa gulong ito. Kaibigan mo ako, sagot niya, diretsyong nakatingin. Mula pa noong nagsisimula ka, kasama mo na ako. Hindi ko kayang manahimik kung alam kong unti-unti kang nilalamon ng sarili mong mga desisyon. Wala akong naisagot. Tumalikod siya at iniwan akong mag-isa sa veranda. Hawak ang mainit na tasa na tila umaalab sa palad ko, katulad ng apoy na pilit kong ikinukubli. Pagsapit ng umaga, muling nagsimula ang charet. Ang lahat ay nakayuko sa kani-kanilang mga plano, tracing paper at marker. Si Trina ay nasa kabilang dulo ng mesa, nakapokus sa pag-layout ng mga materyales. Hindi kami nag-usap buong umaga, pero ramdam ko ang bigat ng bawat paghinga niya. Nang mag-break kami para sa tanghalian, naglakad ako palabas ng conference room para magpahangin. Doon ko siya naabutan, nakaupo sa hagdan ng veranda, nakatanaw sa malayo. Trina, tawag ko. Lumingon siya at baka sa kanyang mukha ang puyat at pagod. Miguel, mahinahon niyang sagot. Pasensya na kagabi. Hindi ko alam na darating si Elena. Hindi mo kasalanan. Sagot ko, lumapit. Ako ang nagdala sa sitwasyong ito. Umiling siya. Hindi ko rin alam kung tama pa bang ipagpatuloy natin. Ang hirap, Miguel. Parang bawat hakbang may kasabay na bigat. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam ang sagot. Pero ang alam ko, hindi ko kayang ituring na parang wala lang ang lahat ng nangyari. Tahimik siyang ngumiti, mapait. Alam kong mahal mo siya. Kita ko sa mga mata mo kagabi. At kahit anong pilit nating itago, hindi na natin mababago ang katotohanan. May asawa ka. May pamilya kang dapat inuuwian. Nagtagal ang aming katahimikan. Sa malayo, umihip ang hangin mula sa bundok, dala ang amoy ng damo at lupa. Para bang pinapaalala sa akin na hindi lahat ng bagay ay kaya kong kontrolin, kahit ako pa'y sanay sa mga plano at sukat. Kinahapunan, natapos ang workshop, nagsimula ng mag-empeke ang lahat. Ako'y nagkunwaring abala sa pag-aayos ng aking mga plano, ngunit sa isip ko, iniisip ko pa na rin ang sinabi ni Elena kagabi. Pag-uwi mo, pag-usapan natin sa liwanag, hindi sa ulan. Sa biyahe pabalik ng Maynila, tahimik ako. Si Marco ay abala sa kanyang cellphone.
at si Trina na may nakatulog sa upuan sa hulihan. Pinagmasdan ko siya sandali, ngunit agad kong iniwas ang aking tingin. Sa pagdaan ng van sa Slex, ramdam ko ang bigat ng pasya na kailangan kong gawin. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si Elena sa sala. Nasa mesa ang kanyang laptop, bukas at nakapatong sa gilid ang mga dokumento ng choir at parish projects niya. Nakaupo siya ng tuwid, ngunit hindi tumingin sa akin agad. "Dumating ka na?" aniya, malamig ngunit mahinahon. "Oo," sagot ko, inilapag ang bag. "Kumusta ka?" Tumingin siya diretso sa aking mga mata. "Miguel, ayokong paligoy-ligoy. Alam ko na. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero sapat na ang nakita ko. Hindi ko magawang magsinungaling. Elena, hindi ko hihilingin na itigil mo siya ngayon na. Ang gusto ko, sagutin mo lang ako ng tapat. May pag-ibig pa ba sa atin?" Parang sumikip ang dibdib ko. Napaupo ako sa sofa sa tapat niya. "Mahal pa rin kita, Elena, pero totoo ring may nangyaring hindi dapat." Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya. Hindi ako mangungwestiyon kung paano. Ang tanong ko, kaya mo pa bang buuin ang nasira o pipiliin mong magpatuloy sa kanya? Hindi ko agad masagot. Tumayo siya, inayos ang kanyang gamit. "Bibigay kita ng panahon. Pero tandaan mo, Miguel, hindi ako laruan na pwede mong ilagay sa isang tabi kapag may bago kang nakikita." Umalis siya, pumasok sa kwarto at iniwan akong mag-isa sa sala. Umipas ang mga araw. Nagpatuloy ang trabaho sa proyekto. Ngunit mas ramdam ko ang lamig ni Elena. Hindi na siya nagsasalita kapag umuuwi ako ng gabi. Hindi na rin siya nagtatanong kung kumain na ako. Para kaming dalawang estrangherong nakatira sa iisang bubong. Samantala, si Trina ay patuloy na hakanan nakakasama ko sa opisina. Ngunit iba na rin ang dinamika namin, mas maingat, mas maraming katahimikan. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o dahil batid naming pareho na hindi na maaaring magpatuloy ng walang masisira. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula kay Trina. "Miguel," mahinahon niyang wika. "Pwede ba tayong magkita? Hindi sa opisina. Kailangan ko lang magsalita." Nag-aalangan ako, ngunit pumayag din. Nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa Green Hills. Nang dumating siya na nakasuot ng simpleng bestida, walang make-up at bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Salamat at pumunta ka," aniya. "Miguel, hindi ko na kayang ganito. Mahal kita, pero ayokong maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo. Kaya bago pa maging huli ang lahat, ako na ang lalayo." Nabigla ako. "Trina, hindi ganon kadali. Hindi ko kayang basta-basta kang mawala." Ngumiti siya, mapait. "Hindi rin madali para sa akin. Pero ito ang tama. Kung mahal mo ako, intindihin mo." Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Miguel, sana balang araw magtagpo tayo sa tamang oras. Pero ngayon, hindi ito." Tumayo siya, hinalikan ang aking pisngi at umalis. Naiwan akong nakaupo, nakatitig sa baso ng malamig na kape at sa dibdib ko'y may halong kirot at ginhawa. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Elena sa kusina, naghahanda ng hapunan. Tahimik siya, ngunit hindi na ganun kalamig ang presensiya niya. Umupo ako sa mesa at tumingin sa kanya. "Elena," wika ko. Hindi ko na siya makikita. Pinili niyang lumayo, at ako pinipili kong manatili rito. Huminto siya sa ginagawa, tumingin sa akin, at patagal kaming nagkatitigan. Walang luha sa kanyang mga mata, ngunit may pahiwatig ng sakit na unti-unti niyang nilulunok. "Kung totoo yan," aniya, "huwag mong patunayan sa salita, patunayan mo sa gawa." Tumango ako. "Oo." Sa gabing iyon, kumain kaming magkasalo, tahimik ngunit magkatabi. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng sinag ng pag-asa, ngunit kasabay din ng takot.
dahil alam kong ang mga sugat kahit magsimulang maghilom ay madaling bumuka kapag muling sinubok ng tukso. Lumipas ang 1 linggo na tila wala akong ibang ginawa kundi magsikap manatiling normal. Sa opisina, abala ako sa mga plano, sa pag-aayos ng detalye para sa proyekto, at sa pagsagot sa mga tawag ng kliyente. Sa bahay, mas pinipili kong umuwi ng maaga, umupo sa hapag kasama si Elena, at piliting ibalik ang dating ritmo ng aming pagsasama. Ngunit sa bawat subok kong bumuo muli, ramdam ko pa na rin ang manipis na pader sa pagitan namin. Isang pader na itinayo ng katahimikan ng sugat na hindi pa lubos na humihilom. Isang gabi, habang kumakain kami ng adobong manok na niluto ni Elena, nag-usap kami ng mas malinaw kaysa dati. Miguel, panimula niya, tahimik ngunit matatag, sinabi mong pinili mo akong manatili, pero hindi ako bulag. Alam kong kahit wala na siya, nandyan pa rin siya sa isip mo. Napayuko ako, marahang inikot ang kutsara sa plato. Oo, Elena, hindi ko itatanggi, mahirap kalimutan ang isang taong minsan mong piniling lapitan. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kita mahal. Ang totoo, mas lalo kong nakita ang halaga mo noong muntikan kitang mawala. Sandaling tumigil siya sa kadahan-dahang tumango. Kung totoo yan, kailangan natin ng panahon. Hindi sapat ang mga salitang narinig ko. Hindi sapat ang mga hapunan at pag-uwi mong maaga. Kailangan kong maramdaman na ikaw ay buo sa piling ko. Bibigyan kita ng lahat ng kaya ko. Tugon ko, pilit na matatag. Hindi ko hahayaan na tuluyan tayong masira. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit bakas pa rin ang bigat. Tingnan natin, Miguel. Tingnan natin. Kinabukasan, bumalik ako sa site ng proyekto. Wala na roon si Trina. Sinabi ng project manager na lumipat siya sa ibang kontrata sa Visayas. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang pagkawala niya. Ang mga papel na iniwan niya, ang mga sketches na minsan naming pinagpuyatan, naroon pa rin. Ngunit wala na siyang tawa, wala na ang kanyang tinig na nagbibigay ng kulay sa bawat plano. Habang sinusuri ko ang mga materya, sa storage room, dumating si Marco, dala ang isang folder ng mga kopya ng bagong kliyente. Boss, ito na po yung revisions. Wala na raw si Trina sa team. Ako na raw ang tatapos ng integration. Tumango ako, marahang kinuha ang folder. Salamat, Marco. Alam kong marami ka ring nasaksihan. Tumingin siya sa akin, seryoso. Boss, hindi ako kaaway. Pero sana tandaan mo, ang trabaho natin ay parang pundasyon ng bahay. Kapag may bitak, kahit maliit, kapag hindi inayos, mabubuwal ang buong istruktura. Kung si Elena ang tahanan mo, ayusin mo siya. Huwag mong hayaan na tuluyan kang lamunin ng alaala. Hindi ko siya nasagot, pero sa loob ko, alam kong tama siya. Dumating ang weekend, nagpasya akong samahan si Elena sa outreach program ng simbahan. Karaniwang hindi ako sumasama. Lagi kong dahilan ang trabaho. Ngunit ngayong araw pinilit kong lumapit. Habang tinutulungan namin ang mga batang kalye, nakita ko si Elena na masiglang nakikipaglaro at nakikipag-usap. Ang mga mata niya na ilang linggo ring puno ng sakit ay muling kumikislap sa tuwing nakikita ang mga batang tumatawa. At sa sandaling iyon, naalala ko kung bakit ko siya minahal dahil sa kanyang puso na laging handang magbigay, sa kanyang kakayahang makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Miguel, bulong niya habang nag-aabot ng pagkain. Buti at sumama ka, hindi ko akalaing makikita kitang nandito. Ngumiti ako, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Gusto kong makita kung saan ka masaya at gusto kong maging bahagi nun. Nagtagpo ang aming mga mata at kahit hindi pa lubos, naramdaman kong may bahagyang lamat na nagsisimulang maghilom.
Ngunit hindi lahat ay kayang burahin ng isang araw ng kabutihan. Sa sumunod na linggo, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng email. Hindi ito galing sa kliyente, hindi rin ito galing kay Marco. Nang makita ko ang sender, nanlamig ako mula kay Trina. Miguel, pasensya na kung ginulo kita. Alam kong mali ang lahat ng nangyari. Lumayo ako dahil iyon ang tama. Pero aaminin ko, hindi ko kayang hindi isipin ang mga oras na magkasama tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako babalik para guluhin ang buhay mo. Gusto ko lang malaman mong kahit malayo ako, dala ko ang alaala mo. Ingat ka, Trina. Nanatili akong nakatulala sa monitor. Gusto kong agad burahin, ngunit hindi ko magawa. Gusto kong sumagot, ngunit natatakot ako. Kaya't ang ginawa ko, isinara ko ang laptop at huminga ng malalim. Ngunit sa loob ko, muling nabuhay ang tinig na pilit kong pinapatay. Sa bahay, napansin ni Elena ang pananahimik ko. May iniisip ka na naman, aniya habang naghuhugas ng pinggan. Trabaho lang. Mabilis kong tugon, kahit alam kong hindi iyon ang totoo. Lumapit siya, marahang tinapik ang aking balikat. Miguel, kung gusto mo talagang ayusin ang lahat, kailangan mong maging tapat. Kahit mahirap, kahit masakit, kung may naiwan pa, muti sabihin mo dahil kung itatago mo ulit, babalik at babalik tayo sa dati. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung paano sasagutin ang asawa ko. Ang bigat ng lihim na iyon ay muling sumiksik sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang ilang araw at dumating ang malaking presentasyon sa kliyente. Kumpleto ang team, lahat nakatutok. Habang nagsasalita ako sa harap, ipinapaliwanag ang detalye ng proyekto. Biglang naalala ko ang mga gabing pinaplansa namin ni Trina ang parehong plano. Ang bawat linya, bawat kulay, bawat detalye ay may bakas ng kanyang kamay. Ngunit sa gitna ng presentasyon, nang tumingin ako sa gilid at nakita si Marco na seryosong nakikinig, naisip ko ang kanyang paalala. Ayusin ang pundasyon. Pagkatapos ng meeting, dumiretso ako sa simbahan kung saan madalas si Elena. Doon ko siya naabutan, nakaupo, nagdarasal. Umupo ako sa tabi niya, tahimik. Elena, mahinahon kong wika. May natanggap akong mensahe mula sa kanya. Hindi ko siya sinagot, pero gusto kong malaman mo, ayokong magtago ulit. Nagulat siya, tumingin sa akin, at bakas ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Miguel. Hindi dahil gusto kong marinig ang pangalan niya, kundi dahil gusto kong maramdaman na pinipili mo akong kausap. Hinawakan ko ang kanyang kamay at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng pinagdaanan namin. Ang sugat ay hindi basta mawawala, ngunit sa bawat tapat na hakbang, may pagkakataon pa ring mabuo muli ang pundasyon. At sa gabing iyon, habang magkasabay kaming umuwi, nakita ko ang pag-asa ang pupulisa. Ang matagal nang nawala. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang mga landas ng tukso ay laging bumabalik. At nasa akin kung paano ko haharapin ang susunod na liko. Lumipas ang mga araw na parang mabibigat na bato sa dibdib ko. Sa bawat umaga, gigising akong nasa tabi si Elena, tahimik, maayos, matapat. Ngunit sa loob ko, may tinig na hindi tumitigil. Si Trina, ang email niya na hindi ko binalikan ang alaala ng huling gabing magkasama kami. Pinilit kong huwag balikan, ngunit para bang bawat guhit ng plano na hawak ko sa opisina ay may bakas ng kanyang kamay. Isang Martes, habang nasa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula sa kliyente. Miguel, gusto naming muling makita ang mga interior revisions. Na-appreciate namin ang mga ideya ng dating designer. May kopya ka pa ba ng mga drawings ni Trina? Nanlamig ako. Oo, nandito pa. Iko-compile ko para sa inyo. Pagkababa ng telepono, bumukas muli ang kahon ng alaala. Binuksan ko ang lumang folder sa computer at isa-isa kong sinuri ang mga sketches.
Mga linya na malinis, mga kulay na masigla, mga ideyang minsang binuo naming magkasama habang humihigop ng kape sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko alam kung dahil ba sa husay niya o dahil sa damdamin ko para sa kanya, pero bawat guhit ay parang may buhay. Boss! Dumating si Marco, kumatok sa pintuan ng opisina ko. Ayos ka lang? Kanina ka pa nakatitig dyan. Napailing ako, isinara ang folder. Oo, may pinapahanap lang ang kliyente. Tinitigan niya ako, mabigat. Miguel, huwag mong hayaang ang nakaraan ang sumira sa kasalukuyan. Hindi mo kayang habulin ang dalawang direksyon ng sabay. Gusto kong sumagot pero wala akong masabi. Umalis siya, iniwan akong mag-isa sa aking katahimikan. Kinagabihan, umuwi ako at nadatnan si Elena sa kusina, nagluluto ng sinigang na baboy. Amoy sampalok at luya ang bumalot sa buong bahay. Kumusta ang araw mo? Tanong niya, hindi lumilingon habang hinihiwa ang kangkong. Maayos? Sagot ko. Medyo hectic pero tapos na rin. Tahimik siyang tumango. Matapos ang ilang sandali, humarap siya sa akin. Miguel, gusto kong maging malinaw tayo. Pinipili mong manatili rito kasama ako, kaya gusto kong maramdaman na totoo ka. Kung may bumabalik pa sa isip mo, mas mabuti nang sabihin mo kaysa itago ulit. Tumitig ako sa kanya. Sa mata niya, hindi ko nakita ang galit. Ang nakita ko ay pagod at pagnanais ng katotohanan. Elena, may mga alaala pa rin ako. Hindi iyon agad mawawala. Pero ikaw ang pinipili kong tahanan. Kahit anong mangyari, ikaw ang uuwian ko. Ngumiti siya, mahina ngunit totoo. Sana nga Miguel, dahil kung hindi, hindi ko alam kung may matitira pa sa atin. Dumating ang Biyernes at nagkaroon ng kaganapan sa opisina. Isang maliit na salusalo para sa birthday ng isa sa mga engineer. Lahat masaya, nagtatawanan, may kantahan. Ako'y nakatayo lang sa gilid, hawak ang baso ng juice. Biglang may lumapit na babae, isa sa mga bagong interns. Sir Miguel, narinig ko po ang tungkol sa design collaboration ninyo dati kay Ma'am Trina. Ang ganda raw ng mga gawa ninyo. Sana po makatrabaho ko rin siya balang araw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napangitiin na lang ako. Pilit. Oo, magaling siya. Pero wala na siya sa team ngayon. Ngunit matapos ang gabing iyon, hindi na ako mapakali. Pag-uwi ko, tahimik akong nahiga sa tabi ni Elena. Nakatingin siya sa kisame at sa dilim, narinig kong mahina siyang bumuntong hininga. Miguel, bulong niya, gusto mo pa ba akong yakapin? Nanikip ang dibdib ko. Lumapit ako, niyakap siya ng mahigpit. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong siya ang hinahanap kong kapayapaan. Ngunit sa kaibuturan ko, may tinig pa ring bumubulong. Trina. Kinabukasan, Sabado, nagpasya akong ayain si Elena na mamasyal. Matagal na tayong hindi nagde-date, sabi ko. Punta tayo sa Tagaytay, kahit isang araw lang. Nagulat siya, ngunit pumayag. Sige, baka nga kailangan natin. Sa biyahe, ramdam ko ang kaba. Ang huling alaala ko sa Tagaytay ay ang gabing nahuli niya ako. Ang gabing halos bumagsak ang lahat. Ngunit ngayong kasama ko siya, tila may pagkakataon akong burahin ang anino ng nakaraan. Pagdating namin sa Ridge, kumain kami ng bulalo sa isang maliit na kainan. Habang kumakain, tumingin siya sa akin. Naalala mo ba ang huling punta mo rito? Napalunok ako. Oo, at iyon ang gabing halos nawala ka sa akin. Ayokong maulit yon, Ena. Tahimik siyang tumango. Miguel, mahal kita. Pero ang tiwala, hindi basta na ibabalik. Hindi sapat ang mga salitang naririnig ko. Gusto kong maramdaman na talagang pinipili mo ako. Inabot ko ang kanyang kamay sa mesa. Pipilitin kong iparamdam sa'yo araw-araw. At sa sandaling iyon, nakita ko ang bahagyang pagluwag ng bigat sa kanyang mga mata. Ngunit ang kapalaran,
tila laging sinusubok ang aking mga desisyon. Isang linggo ng gabi, habang inaayos ko ang aking mga plano sa opisina, muling tumunog ang aking email. Isa na namang mensahe mula kay Trina. Miguel, pasensya na. Alam kong sinabi kong lalayo ako, pero nasa Maynila ako ngayon para sa isang bagong proyekto. Hindi kita hinahanap, pero kung sakali, gusto kong magpasalamat sa lahat ng natutunan ko sa'yo. Sana magtagumpay ka, Trina. Nang mabasa ko iyon, naghalo ang damdamin ko. May bahagi sa akin na gustong agad burahin ang email at huwag nang isipin. Ngunit may bahagi ring nagnais na sumagot. Isang simpleng salamat man lang. Pinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung alin ang tama, ang manatiling tahimik o ang magsabi ng huling pamamaalam. Ngunit bago ko pa mapagdesisyunan, dumating si Elena sa pintuan ng opisina, may hawak na tasa ng gatas. "Gabi na, Miguel," wika niya. "Matulog ka na." Tinitigan ko siya at sa sandaling iyon, naisip ko, ito ang laban ko. Hindi laban sa pagitan ng dalawang babae, kundi laban sa sarili kong kahinaan. "Salamat, Elena," tugon ko, isinara ang laptop. "Tulog na tayo." Lumapit siya, ngumiti, at sabay kaming pumasok sa kwarto. Sa mga sumunod na araw, mas pinili kong ituon ang oras ko sa pamilya at trabaho. Sinimulan kong ayain si Elena sa mga simpleng lakad. Pagsisimba, pagkain sa labas, panonood ng pelikula sa bahay. Hindi agad nawala ang lamat, ngunit ramdam kong unti-unti kaming bumabalik sa dati. Ngunit sa bawat hakbang, may kaba pa rin akong dala. Dahil alam kong ang tukso ay laging naroon, nag-aabang. At nasa akin kung paano ko haharapin kapag muling lumapit ang landas na iyon. At habang nakahiga ako isang gabi, nakatitig sa kisame, naramdaman kong hindi pa tapos ang kwento ko. Ang tanong, kaya ko bang buuin muli ang tiwala o babagsak ulit sa parehong kasalanan? Sa kabila ng mga pagsisikap kong ayusin ang lahat, nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan namin ni Elena. Hindi iyon galit na lantaran, kundi katahimikan na nakakasakal. Isang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi tinatanong at mga sagot na hindi ko kayang ibigay. Sa umaga, gigising kami ng sabay. Siya maghahanda ng almusal. Ako magtitimpi ng kape at babasahin ang mga ulat para sa proyekto. Mag-uusap kami ng ilang salita pero walang lalim. Sa gabi, kakain kami, manunood ng balita at pagkatapos ay matutulog sa iisang kama, ngunit tila dalawang magkaibang mundo. Isang Martes, habang nakaharap ako sa blueprint sa opisina, biglang pumasok si Marco. May dala siyang isang maliit na sobre. "Boss," sabi niya, "may dumating na sulat para sa'yo, wala namang return address." Kinuha ko iyon at pagupo ko marahan kong binuksan. Sa loob isang maikling mensahe. "Miguel, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero gusto kong malaman mong nasa Maynila pa rin ako. Hindi kita hinihingi, hindi rin kita tinatawag. Gusto ko lang malaman mong nandito pa ako. Trina." Napatigil ako, hinawakan ng papel na parang apoy na kayang tumupok ng lahat ng itinayo ko. Tumitig ako sa bintana ng opisina, sa mga kotse at bus na walang tigil ang agos at naisip, hanggang kailan ako tatakas? "Boss?" tanong ni Marco, tila nababasa ang isip ko. "Siya ba ulit?" Hindi ako sumagot, pero sapat na ang aking mukha para makumpirma niya. "Miguel, hindi ko alam kung kaya mo pa. Pero tandaan mo, hindi lahat ng sugat ay kayang hilumin ng oras. Minsan, ikaw mismo ang kailangan pumili kung tatapakan mo o paulit-ulit mong bubuksan." Tumalikod siya, iniwan akong nakatulala sa liham. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nadatnan ko si Elena sa sala. May hawak siyang album ng mga lumang litrato. Larawan ng aming kasal, ng unang bahay na pinundar namin, ng anak naming nakangiti sa gitna ng birthday party. "Miguel,"
sabi niya, hindi lumilingon. Minsan naiisip ko, nasaan na ba tayo sa mga larawang ito? Ikaw ba'y parehong tao pa rin? Ako ba'y pareho pa ring mahal mo? Umupo ako sa tabi niya, tiningnan ang mga litratong puno ng alaala. Elena, oo. Pero hindi ko maikakaila. May mga pagkakataong naligaw ako. Ngumiti siya mapait. Alam ko, ramdam ko. Ang tanong lang, Miguel, babalik ka pa ba o mananatili ka roon? Wala akong naisagot. Sa halip, hinaplos ko ang kamay niya. Hindi siya umalis, ngunit hindi rin siya lumapit. Dumating ang Biyernes at nagkaroon ng malaking pagpupulong sa kliyente. Matapos ang presentasyon, lumapit sa akin ang project director. Miguel, magaling ang ginawa ng team pero may suggestion ang board. Baka mas maganda kung kunin natin muli si Trina bilang consultant para sa interiors. Wala namang masama, purely professional. Para akong tinusok ng sibat sa dibdib. Kung ayon ang desisyon ninyo, sagot ko, pilit na kalmado. Handa akong makipagtulungan. Pagbalik sa opisina, hindi ako mapakali. Tinawagan ko si Marco at sinabi ang nangyari. Boss, Aniya, kung totoo ang sinasabi mong gusto mong ayusin ang pamilya mo, mas mahirap ang laban ngayon. Kasi darating siya ulit at hindi mo na siya pwedeng iwasan. Alam ko, sagot ko, at natatakot ako. Kinabukasan Sabado, nagpasya si Elena na maglinis ng bahay. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, nakakita siya ng isang papel na naiwan ko sa mesa. Ang sulat mula kay Trina na hindi ko pa natatapon. Miguel, malamig niyang wika, hawak ang papel. Ano to? Parang nahulog ang mundo sa akin. Elena, hindi ko siya hinanap. Siya ang nagsulat. Wala akong sagot, wala akong ginawa. Ngunit hindi iyon sapat. Tumitig siya sa akin, puno ng sakit. Pero bakit narito pa ito? Bakit hindi mo itinapon agad kung wala namang halaga? Hindi ako nakasagot. At sa katahimikan kong iyon, parang mas lalo siyang nasaktan. Miguel, ilang beses mo pa akong paiikutin. Ilang beses mo pa akong paghihintayin ng kasiguruhan. Umalis siya, pumasok sa kwarto, at narinig ko ang pinto na marahang nagsara. Naiwan akong mag-isa, hawak ang sulat na tila patalim na nakabaon sa aking dibdib. Lumipas ang 2 araw na hindi niya ako kinakausap. Umaga, aalis siya ng maaga para sa simbahan. Gabi, uuwi siyang pagod at tahimik. Ako namay nananatiling balisa, pinipilit mag-focus sa trabaho, ngunit laging bumabalik ang isip sa kanya at sa sitwasyon naming dalawa. Martes ng hapon, nakatanggap ako ng email mula sa project director. Meeting tomorrow, kasama si Trina para sa design review. Nanginginig ang kamay ko. Ito na, hindi ko alam kung handa akong makita siyang muli. Dumating ang Miyerkules at maaga akong pumunta sa conference room. Isa-isa nang dumating ang mga tao, kasama si Marco na agad akong sinulyapan. Parang sinasabing, handa ka na ba? At doon siya pumasok. Si Trina nakasuot ng puting blouse at itim na slacks. Simple, ngunit elegante. Nagtagpo ang aming mga mata at sa sandaling iyon parang bumalik ang lahat. Ang mga gabi ng pagtatago, ang mga halik na puno ng apoy at ang mga pangakong hindi kailanman mabibigkas. Miguel, bati niya, mahinahon, profesional. Long time no see. Trina, tugon ko, pilit na kalmado. Welcome back! Nagpatuloy ang meeting. Maayos, teknikal, walang labis na salita. Ngunit sa bawat paglalapit ng aming mga kamay sa papel, sa bawat pagtama ng aming tingin, ramdam ko ang init na dati naming ibinahagi. Pagkatapos ng pulong, nagmamadali siyang nag-ayos ng gamit. Miguel, bulong niya, pwede ba kitang makausap kahit sandali? Natigilan ako. Tumingin ako kay Marco na para bang sinasabing, wag. Ngunit tumango ako. Lumabas kami sa hallway. Tahimik, malamig, ang hangin ng aircon. Trina,
Panimula ko. Bakit ka bumalik? Hindi ko pinili. Sagot niya, diretso ang tingin. Kailangan ng kumpanya ng tulong at hindi ko kayang tumanggi. Pero Miguel, gusto kong malinaw tayo. Wala akong balak guluhin ka. Ang gusto ko lang, marinig mula sa'yo kung saan ka tatayo. Huminga ako ng malalim. Pinipili ko ang asawa ko. Pinipili ko si Elena. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat, siya ang pipiliin ko. Tahimik siya, tumango, at ngumiti ng mapait. Salamat, Miguel. Iyon lang naman ang gusto kong marinig. Tumalikod siya, naglakad palayo, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong unti-unting natatapos ang kabanatang iyon. Ngunit kasabay noon, ramdam ko rin ang pangamba. Dahil minsan, kahit tapos na, ang mga bakas ng tukso ay nananatili, handang bumalik anumang oras. Mula nang matapos ang meeting na iyon kasama si Trina, halos gabi-gabi kong iniisip ang bigat ng mga sinabi ko. Pinili ko si Elena. Pinili kong manatili sa aming tahanan. Ngunit ang totoo, hindi ibig sabihin noon ay biglang naglaho ang lahat ng alaala. Ang mga mata ni Trina, ang mga nangiti niyang minsang nagbigay ng kulay sa bawat blueprint. Naroon pa rin sila sa aking isipan gaya ng aninong sumusunod kahit anong liwanag ang buksan ko. Umuwi ako ng maaga, kinagabihan. Naabutan ko si Elena sa kusina, nakaupo, nagbabasa ng libro habang kumakain ng mangga. Tumabi ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo siya ang unang nagsalita. Miguel, anya nakatingin pa rin sa binabasa. Narinig kong bumalik na raw siya sa team ninyo. Nabigla ako. Sino ang nagsabi? Hindi mahalaga, sagot niya, isinara ang libro at tumingin sa akin. Ang mahalaga, gusto kong marinig mismo mula sa'yo. Totoo ba? Huminga ako ng malalim. Oo, bumalik siya, pero malinaw na sa aming dalawa, profesional lang, wala nang iba. Tahimik siya sandali, pinagmasdan ang mukha ko na para bang sinusuri ang bawat linya ng aking salita. At kaya mo bang panindigan yon? Kaya mo bang harapin siya araw-araw nang walang natitira? Napatingin ako sa mesa. Hindi ko alam kung madaling gawin, pero gagawin ko. Dahil pinili na kita. Nakita ko ang bahagyang pagluwag ng kanyang balikat, ngunit ramdam ko rin ang alinlangan sa kanyang mga mata. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina na may bigat sa dibdib. Pagpasok ko, nadatnan ko si Trina sa harap ng mesa, nakikipag-usap sa mga interns. Propesyonal ang kilos niya, walang bakas ng nakaraan. Nang magtagpo ang aming mga mata, simpleng tango lang ang ibinigay niya at agad akong umiwas. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas ramdam kong hindi ganoon kadali ang lahat. Sa bawat paliwanag niya ng mga materyales, naroon ang boses na minsan kong inibig. Sa bawat guhit ng kanyang lapis, naroon ang damdamin na muntikan kong ipagpalit ang pamilya ko. Bandang 5:00, lumapit siya sa mesa ko. Miguel, mahinahon niyang sabi, kailangan kong i-review ang lighting plan mo para sa lobby. Pwede ba mamayang gabi matapos umalis ang lahat para mas mabilis? Natigilan ako. Mamayang gabi? Tumango siya. Oo, kung ayaw mo bukas na lang. Nakipagtagpo ang aming mga mata at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala ng mga gabing nag-overtime kami, nagkakape sa sulok ng opisina, nagbubulong ng mga salitang hindi dapat. Bukas na lang, sagot ko sa huli, nilakasan ang loob ko. Mas mabuti iyon. Tumango siya at walang ibang sinabi, ngunit ramdam ko ang bigat ng hindi nasabi sa pagitan naming dalawa. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Elena na naghahanda ng hapunan. May sinigang na baboy sa mesa at amoy sampalok ang buong kusina. Umupo ako at tinulungan siyang mag-ayos. Miguel, sabi niya habang inilalapag ang sabaw, gusto kong magbakasyon tayo. Kahit 1 linggo lang, malayo sa Maynila, malayo sa lahat.
Nagulat ako. Kailan? Baka sa susunod na buwan. Sa Bohol may inaalok ang kaibigan kong package. Gusto kong subukan natin. Gusto kong maramdaman ulit na mag-asawa tayo, hindi lang magkasamang nakatira sa iisang bahay. Ngumiti ako kahit may kaba. Sige, Elena, pupunta tayo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unti kaming muling bumubuo ng tulay. Ngunit kasabay noon, naroon din ang pangamba. Paano kung sa isang maling galaw, muli kong wasakin ang lahat? Lumipas ang mga araw at patuloy kong sinusubukang panindigan ang aking desisyon. Ngunit isang gabi, matapos ang mahabang araw sa site, lumapit si Marco sa akin. Boss, wika niya seryoso, nakikita ko ang hirap mo. Pero gusto kong magtanong, kaya mo ba talagang iwasan siya? Kasi kung hindi, mas mabuti pang umalis ka sa proyektong ito bago mahuli ang lahat. Napatingin ako sa kanya. Hindi ganun kadali, Marco. Lead architect ako rito. Hindi ko basta pwedeng iwan. Alam ko, sagot niya, pero minsan, kailangan mong pumili sa pagitan ng karera at pamilya. Dahil kung ipagpapatuloy mo ito, baka parehong mawala sa'yo. Hindi ko nasagot. Ngunit sa isip ko, umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita buong gabi. Isang Sabado, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa opisina para sa tagumpay ng mid-project presentation. Lahat masaya, nagtatawanan. Si Trina ay naroon, nakikipaghalo sa mga kasamahan. At habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, napansin kong lumapit si Marco sa kanya. Hindi ko marinig ang usapan nila, pero nakita ko kung paano tumango si Trina. Seryoso ang mukha. Katapos, tumingin siya sa akin at agad umiwas. Nang matapos ang party, lumapit sa akin si Marco. Boss, kinausap ko siya. Sinabi kong huwag na huwag niyang subukang guluhin ka ulit. At alam mo ba ang sagot niya? Ano? Tanong ko. Kinabahan. Ang sabi niya, hindi niya kailanman ginustong guluhin ka. Ang gusto lang niya, malaman mo na kung sakali mang bumitaw ka, naroon siya. Nanahimik ako, walang masabi. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa tabi ni Elena, nakatingin ako sa kisame at iniisip ang lahat. Kung totoo ang sinabi ni Trina, ibig bang sabihin ay hindi pa siya tuluyang nawawala? At kung sakali, kaya ko bang manatiling matatag? Lumapit si Elena, marahang hinawakan ang aking kamay. Miguel, bulong niya, alam kong nahihirapan ka. Pero sana tandaan mo, hindi kita hinihingi dahil kailangan kita. Hinihiling ko lang na piliin mo ako araw-araw kahit mahirap. Napaluha ako. Pinipili kita, Elena, araw-araw kahit mahirap. Ngumiti siya mahina at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong may liwanag pa rin sa aming dalawa. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Dahil minsan, ang tunay na tukso ay hindi ang halik o ang yakap, kundi ang alaala na hindi kailanman tuluyang naglalaho. Minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi nakikita ng iba. Hindi ito palitan ng salita, hindi ito sigawan, kundi isang tahimik na pagtutunggali sa loob ng puso. Sa mga huling linggo, iyon ang naging pakiramdam ko. Isang tao na pilit na nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng tukso at ang mundo ng tahanan. Isang umaga, nagising akong maaga. Tahimik pa ang paligid at si Elena ay mahimbing pang natutulog. Tinitigan ko siya, ang mga mata niyang nakapikit, ang buhok niyang nakalugay sa unan, ang dibdib niyang maayos ang paghinga. Sa sandaling iyon, naalala ko kung paanong minsan akong natutong mangarap kasama siya. Naalala ko ang aming kasal, ang mga unang taon ng aming pagsasama at ang mga pangakong binitiwan ko sa harap ng Diyos at ng aming pamilya. At kasabay ng alaala, naroon din ang bigat ng pagkukulang ko. Tumayo ako, nagluto ng kape at naupo sa balkonahe. Habang pinagmamasdan ko ang papasibol na araw, bigla kong naramdaman ang isang uri ng kapayapaan
na matagal ko nang hindi nadarama. Parang sinasabi ng umaga, kung talagang pipili ka, pumili ka ng buo. Pagdating sa opisina, abala ang lahat. Si Marco ay abala sa mga papeles at si Trina ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop, tahimik na nagtatype. Nang makita niya ako, bahagya siyang ngumiti at nagbigay ng simpleng tango. Walang salita, walang bakas ng nakaraan. Parang dalawang taong estranghero na nagkataong nasa iisang lugar. Ngunit bago matapos ang araw, nilapitan niya ako. Miguel. Mahinahon niyang sabi, "Pwede ba kitang makausap sandali lang?" Tumango ako at lumabas kami sa hallway. Tahimik, walang tao. Alam kong hindi na ito ang lugar para pag-usapan ang nakaraan. Panimulan niya. Pero gusto ko lang magpasalamat, hindi dahil sa kung ano ang nangyari sa atin, kundi dahil natutunan kong maging matapang dahil sa'yo. Pero Miguel, gusto kong malaman mo na hindi ako maghihintay. Hindi ako magiging anino sa buhay mo. Kung pipiliin mo ang pamilya mo, igagalang ko iyon. At mula ngayon, iiwas na ako. Tumitig ako sa kanya at sa loob ko, alam kong ito na ang huling pagkakataon. Trina, sagot ko. Salamat din. Pero totoo ang sinabi ko, pinipili ko si Elena. At sana, matagpuan mo rin ang sarili mong kaligayahan. Tumango siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot at ginhawa ng sabay. Magpaalam na tayo, Miguel. Sa pagkakataong ito, tuluyan na. Lumayo siya, pumasok muli sa conference room at hindi na lumingon. At sa sandaling iyon, naramdaman kong tuluyang nagsara ang isang pinto na matagal kong pinilit na nakabukas. Kinagabihan, umuwi ako at nadatnan si Elena na naghahanda ng hapunan. May simpleng ulam lang, pritong isda at gulay, pero sa mesa may kandilang nakasindi. Anong meron? Tanong ko. Bahagyang nagulat. Ngumiti siya mahina. Wala, gusto ko lang subukan ulit. Kahit simpleng gabi lang, umupo ako at sabay kaming kumain. Tahimik sa una, pero maya-maya'y nagbukas siya ng usapan. Miguel, natatakot pa rin ako. Natatakot akong baka balang araw bumalik ulit ang dati. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong maniwala na kaya pa nating buuin ulit. Tumingin ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Elena, alam kong hindi madaling kalimutan, pero araw-araw pipiliin kong patunayan sa iyo na ikaw ang tahanan ko. Hindi ko nahahayaang masira ulit. At sa sandaling iyon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Luha hindi ng sakit, kundi ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan, patuloy kong pinatunayan kay Elena ang aking desisyon. Sinamahan ko siya sa simbahan, sa mga outreach program at sa mga simpleng lakad na dati kong tinatanggihan. Minsan, hindi pa rin nawawala ang alinlangan sa kanyang mga mata, ngunit unti-unti nakikita kong bumabalik ang tiwala. Samantala, si Trina ay tuluyang nawala sa aming proyekto. Nabalitaan kong lumipat siya sa Cebu para simulan ang sarili niyang firm. At sa loob ko, may halong kirot at tuwa. Kirot, dahil alam kong hindi basta mawawala ang mga alaala. Tuwang may kasama ring ginhawa dahil alam kong doon niya mahahanap ang bagong simula. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Elena sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin, bigla siyang nagsalita. Miguel, alam mo ba, noong una gusto ko nang sumuko. Gusto kong iwan ka, pero naisip ko, ang pag-ibig hindi laging magaan. May panahon ding mabigat. At sa bigat na iyon, doon sinusubok kung totoo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Elena. Salamat at pinili mong manatili. Ngumiti siya at sa sandaling iyon, ramdam kong nagsisimula kaming muli. Hindi perpekto, hindi gaya ng dati, ngunit mas matibay. Dahil dumaan na kami sa unos at piniling lumaban. At doon ko natutunan ang pinakamahalagang aral. Ang tukso ay laging nariyan, palaging nag-aabang,
Ngunit hindi ito kailanman magiging mas malakas kaysa sa isang pusong handang pumili araw-araw. Pinili ko si Elena. Pinili kong manatili sa aming tahanan. Pinili kong buuin ang pundasyong minsang nabasag, kahit mahirap, kahit puno ng sugat. At sa huli, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga matatamis na salita, kundi sa mga desisyong ginagawa sa gitna ng dilim. Ang desisyong manatili kahit may tukso.